Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay pumapatungkol nga po dito sa mainit na usapin ngayon sa social media ng Kimpaw Lanjas habang bisihan sina Kim and Paula Avellino. Yes, mga kakimpaw. Kasi naman nag-iwan po si Kim Cho ng isa pong pangmalakasang ayuda mga kakimpaw sa ating lahat. Kaya ayan, alamin natin yan at pag-usapan. Pero bago tayo magsimula, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo ng ating subscribe button at notification bell na nandiyan sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kimpaw. Maraming salamat. At ngayon naman dumako po tayo sa pagbabasa ng komento mula po sa ating mga taga-subaybay at pag-usapan ang kanilang mga opinyon tungkol po sa mga previous updates natin. So narito nga ang comment ni Miss Day Magiyat na napili natin basahin for tonight. Shout out Madam. Sabi niya, gandang gabi Gandara. Ako din Gandara, hindi naniniwalang buntis si Kim at hindi yan magpapabuntis. Hintayin natin kung pakakasalan siya ni Paulo. Yung sinasabing gusto na ni Pau umamin, si Kim lang ang ayaw, parehong ayaw nilang umamin, lalo na si Kim, dahil nadala na yan dun sa dalawang nanloko sa kanya. May dahilan din si Kim kung bakit ayaw niyang umamin, at ayaw din ni Kim umasa. Meron nga akong nabasa na pinasinungalingan yung kasal daw sa ibang bansa. Hindi daw totoo dahil paasa lang naman. Kaya kumbinsido na ako na hindi magpapabuntis si Kim. Di ba nga, sabi mo Gandara, na ang motto ni Kim hindi siya magpapabuntis nang hindi kinakasal? Hindi nga sila kasal at mukhang wala ding magaganap na kasalan. Tanggapin na lang natin. Kusa namang bibitaw si Kim. Salamat Gandara, ingat kayo lagi-lagi. Bati pa rin tayo Gandara para kay Kimi. Walang anuman, Miss Day Makiyat. Alam nyo, nagigets ko naman po ang inyong opinion, Miss Day. Kasi, syempre, depende yan sa mga nangyayari ngayon, sa mga napapansin at nakikita nyo ngayon, di ba? Anyway, tungkol sa sinasabi nyo na sabi ko ay hindi magpapapuntis si Kim hanggat hindi kasal. Nakikinig talaga kayo, no? Sa ating mga sinasabi. Pero, medyo correct lang natin na konti. Ang naniniwala kasi ako na may mantra si Kim na hindi siya or hindi niya ibibigay ng buong buo yung sarili niya, yung dangal niya, gets niyo naman na siguro yun, nang hindi siya kinakasal pa. Ibibigay niya lang yon sa taong pakakasalan siya mga kakimpaw. So yun ang paninindigan ko dito kay Chinita Princess since sinabi naman na ni Kim sa interview niya before na hindi siya makikipag-live-in nang hindi pa kasal, mga kakimpaw. So, yun yung paninindigan niya bilang Chinese din na conservative, mga kakimpaw. So, no live-in ang wala pang kasal, mga kakipi. Therefore, for me, mga kakimpaw, sa interpretasyon ko at palagay ko lang naman, hindi rin po ibibigay ni Kim ang kanyang dangal, mga kakimpaw, kanyang bandera. Ano pang term sa mga Gen Zs ngayon? Sa amin kasi dati, wag ibibigay ang bandera. Ayun. Hanggat hindi kasal. Naniniwala kasi ako na pure pa rin po si Kim Chiu hanggang ngayon. Kasi nga, dalagang Filipina, yeah. Si Kimi po sa ganyang mga bagay, sa ganyang mga usapin. Sabi ni Kim sa kanya nanggaling yan So, intayin na nga lang natin mga kakimpaw kung pakakasalan nga ni Paula Avellino si Kim. And pinagpipray ko po yan. Alam niyo, habang nag-iintay, may dasal at mayroon pong paniniwala, may tawag doon, may tiwala at kumakapit kay Paula Avellino, umaasa kay Paula Avellino. So, hindi lang po basta naghihintay.
Ako'y naniniwala na talaga pong paninindigan at si Paolo Avellino na po ang the one para kay Kim Chiu. Sinabi na ni Kim na si Paolo po ang icing sa ibabaw ng cupcake niya. Kay Paolo niya lang po yan sinabi. Kasi dati, nagtatanong lang yan, ikaw na ba ang icing sa ibabaw ng cupcake ko? O kasama niya yan sa ex niya ha? Kasama niya yung ex niya sa MV na yon. Pero kay Paolo niya lang talaga tuluyang sinabi na siya na ang icing sa ibabaw ng cupcake ko. Kaya naman, tiwala lang po talaga mga kakimpaw. Kung kayo po ay medyo naiinip-inip na. Kasi Miss Day, I think ito yung pinanghuhugutan at pinanggagalingan ninyo eh. Yung medyo naiinip-inip na sa pag-amin. Kaya sabi niyo mukhang walang aminan na magaganap. Meron na, may pag-amin na po. Pero para lang sa Kimpaw Lanchas. Anyway, thank you so much muli Miss Day Magi at sa inyong komento. And ngayon naman ay dumako po tayo dito sa ating mga balita ngayong gabing ito. At unahin na natin pag-usapan nga ang tungkol po dito na naging sagot ni Paolo Avellino tungkol sa love, mga kakimpaw. O diba, ngayon may sagot na si Pao tungkol sa love. Pangako niya yan last year. Ngayon na may clear na siyang kasagutan. Ang sagot ni Pao ay love is patient. Ito po ay during the world tour, mga kakimpaw. Sayang lang at hindi po na yung utang kwento, mga kakimpaw, hinggil sa kanila pong Valentine's date. Sayang, wala po atang nakaalala na magtanong kay Pao. Anyway, at least yung tungkol sa love, eto na, si Paolo Avellino talagang may klaro ng sagot tungkol sa love. Anyway, sabi naman dito, interpretasyon ko lang to. Parang kahit na siguro ang toxic na ng shipping dahil sa basher, ibang SK at ibang kipis na nagda-doubt sa kanya at nag-i-invade na ng privacy niya dahil sa pagmamahal niya kay Kay, patient pa rin siya not to give up the tandem. Naku, sa totoo lang mga kakimpaw, napansin nyo rin ba yon na parang sa sobra na rin nga pong pagmamahal at sa sobra na rin pong desperadong malaman ng katotohanan, yung iba ay nagiging toxic na nga. Pero ganun pa man, mga kakimpaw, nandun yung patient ni Paolo Avellino at hindi niya ginigive up ang kanya pong partnership nilang dalawa or ang kanilang tandem nilang dalawa ni Kim. Kasi nga, mahal niya Mahal niya si Kim and mahal din niya ang KP Phantom. Kaya nga, love is patient. So, ayan po ang maaring kasagutan sa lahat, mga kakimpaw, na pwede pong makapagpakampante sa inyong kalooban. Hindi nyo napapansin, pero meron din po talaga yung mga ganitong bagay. Meron din po talaga mga sinasacrifice din sila Kim and Paolo. Minsan, masakit na sa ulo ang katigasan ng iba, ang toxic na nga nung iba, pero hindi pa rin binibitawan ni Kim and Paolo ang tandem. Lalong-lalo na ni Paolo na ang bilis pong bumaliktad sa kanya ng mga tao. Siguro dahil siya yung lalaki, mga kakimpaw, usually gano'n naman talaga. Ang bilis bumaliktad ng iba sa kanya. May magawa lang pong hindi nila gusto. Kasi gusto na pong gawing puppet sina Kim and Paolo Avellino minsan. Kahit nga sa paglalakad lang galit na sila kay Pao. Kaya maganda talaga yung naging private po ang relationship nilang dalawa at pili lang ang sinishare sa social media. Kasi nga, kung papapasukin nila always sa kanilang relasyon, magiging magulo ang lahat kasi lahat po napapansin. Kasi nga gusto po silang gawing robot, gustong gawing puppet na sunod-sunuran sa lahat ng gusto nila, mga kakimpaw, na mangyari. Hindi naman dapat maging gano'n ang relasyon ng Kimpaw. Lalo na kung tunay po tayong fan, hindi natin yun gagawin sa kanila. Kaya thankful ako kay Pao kasi nga ginawa niyang private ang relationship nila ni Kim. Anyway, dumako naman nga po tayo ngayon dito sa next topic natin, mga kakimpaw. At ito nga patungkol nga po sa pag-upgrade sa mga naging journey nila Kim and Paolo Avellino hanggang sa ngayon.
yung mga pagbabago, mga pinagdaanan ng Kim Pao at kung kamusta na sila ngayon, mga kakipi. So, meron tayo nakitang video dito kung saan ay talagang makikita mo na ang layo na ng narating natin mga Kim Pao together at ni Kim and Paolo. So, mula to kay KP family. Thank you so much sa iyo, credit. So, i-play ko lang po ito sa inyo mga Kakim Pao, para mapanood nyo din. Ang ganda nito mga Kakim Pao. Kasi nga andito na mula simula hanggang sa ngayon. Makikita mo talaga yung malaking pagbabago and the revelations na iniintay po ng lahat mga Kakimpaw. Ang layo na kasi sa dati ni Kim and Paolo Avellino. So eto nga siya mga Kakimpaw, and kayo na ang bahalang humusga. Totoo ba? Nagkataon lang? Parehas kami ng hobbies. Kataon lang na nag-enjoy din siya mag-bike, tsaka nag-enjoy din siya mag-run. Sa puso mo. Ako, sakto lang. Exchange of hearts ka na ba? Nagkakape-kape lang. Ay, sorry. Bakit ako sumagot? Wala, Bakit hindi yung sila. shahe ng chismosa? Hindi. Oo nga, Chang, di ba ako yung Oo tinanong? nga. Ay, pero gusto ko yung Sakto sagot. lang, sakto lang. Easy lang. Oo, easy lang. Will you ever love again? Napaka-uwi ng tanong. Anong uwi? Siyempre, sino ba naman ang ayaw mahalin at magmahal? Yeah. Diba? Sadyang nasa tamang oras lang dapat. At Anong oras dapat yan? Mga nasa showtime pa tayo. May konti. Sa dami kong nakilala, ikaw yung icing sa ibabaw ng cupcake. Kakatulad ko kasi sa puso ko, minsan namamali ako. Status! Chew! Marami man ang aking pinagdaanan. Magiging sulit kumpara sa'yo ang hantungan. O, diba? Klarong-klaro mga Kakimpaw na silang dalawa na talaga. 100% mga Kakimpaw, hindi na maitatanggi. So, sa ngayon, mayroon na po tayong rason para magdiwang talaga at maglabas ng lechon. Pwera na lang kung may iba pa kayong iniintay, diba? Well, dati ko na rin itong nasabi na contented na ako sa mga paramdam nila Kim and Paolo Avellino. Kasi meron nga silang, kulang pa nga ito diba? Meron pa silang patibay ng patibay. Pero meron pa palang mas kikiligin ka ng super sagad to the bones mga Kakimpaw. And bukang sa nakikita ko, kaya nilang umamin sa publiko na mga Kakimpaw Hintayin na lang po natin. Pero sa ngayon, confirm talaga ang kanilang relasyon 100%. So yun lang po muna ang ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinigan. Kita ko po muli sa susunod natin, chika. Maraming salamat at ingat po palagi.